Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po lahat ng mga kilala ko. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo ngayon? Lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga ka-farmers, mga nagtatanim sa lahat ng mga gulay, iba't ibang mga gulay, mga ka-backyard gardening, lahat, mga ka-5-9 o security guard, kumusta po kayong lahat? So, palagi kong sinasabi, ingat po tayo palagi kung saan man tayo ngayon, kung ano man po ang ating ginagawa. Okay? Sa mga nag-support sa aking channel, sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-comment sa akin, so sa mga nag-support sa akin, sa mga nag-subscribe sa akin, thank you po sa inyo lahat. At saka yung mga nanonood ng video ko, maraming salamat po sa inyo. Palagi po akong nagpapasalamat sa inyo. Yung mga nag-share din ng video ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so shout out ko lang kayo sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko. Shout out po sa inyong lahat. Okay, so ingat po kayo palagi. So ngayon ngayon po ay November 1 ngayon. November 1 ngayon. Ngayon po ay holiday. So Sunday ngayon. Pinagpawisan pa ako ngayon dahil medyo mainit na po dito. Nagpakita na po yung araw. Medyo mainit na po dito ngayon. Pero kagabi makalakas yung ulan. Takakay ng maga, malakas po yung ulan. Pero ngayon hindi na umuulan. So kaya nga napapawisan ako ngayon. Okay. So ngayon araw, ang ipapakita ko po sa inyo, ako po ay maglalagay po ngayon ng fertilizer. Okay, ito po ang aking paglalagay dito. Ito po ang second application sa weekly application. Okay, first application ko, yung nilalagay ako October 24. So ngayon 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31. Okay, mga mag 8 days na po siya ngayon. 8 days or 9 days. So ngayon maglagay na po rin tayo ulit. Sa kasi weekly application po yung paglagay natin dito. Okay? Tingnan po natin yung ampalaya natin isa-isa. Ito na po guys. Ito po guys, ito na po yung resulta ng paglagay natin ng first application sa fertilizer natin. Okay? So ito na po yung yung ampalaya natin na nilagyan na natin ng first application. Okay? Ito na po yung resulta niya. Medyo maganda naman ang tubo niya. Tingnan niyo po. Ito rin maganda yung tubo niya. Ito rin po medyo mahaba na siya. Maganda yung tubo niya. Nandito pa. Punta tayo dito. Yun, maganda yung tubo. Ito, isang bisis ko lang ito lagyan ng fertilizer. Para sa akin, yung tubo niya okay naman. Ito bali ginalaw ko na po yung lupa. Bali hinabukan ko na po siya para paglagay natin ng fertilizer, hindi po masayang yung fertilizer, hindi po masayang yung fertilizer na ilagay natin. Sigurado po tayo na yung fertilizer na ilagay natin talagang mapunta doon sa ilalim ng lupa, doon sa puno ng ampalaya natin. Okay, tuloy po tayo. Ito po medyo mahaba na siya. Maganda talaga yung tubo niya. Ito pa Ito po maganda na po yung tubo niya. Isang bisis pa nilagyan ng fertilizer. Bali 75 grams pa lang. Isang bisis pa lang. Pero yung resulta niya ito na. Maganda na tubo niya Medyo mahaba na siya Parang healthy yung tubo niya. Saka doon yung iba Diretso doon yung iba doon. At saka dito tingnan nyo lang dito. Dito sa mga katabi niya. Dito sa mga katabi niya Ito. Dito. Saka doon Doon. Tingnan lang doon yung mga katabi niya. Hindi ko lang isa-isahin po ito kasi
parang umambon dito, para makapagsimula na po tayo sa paglalagay ng fertilizer. Okay naman po yung resulta. Ito naman okay naman po yung resulta ng ampalaya natin. Maganda na po yung tubo niya. Maglagay na po tayo dito ng fertilizer stick application. So alam nyo guys, papakita ko po dito, weekly application po ako magpakita dito sa inyo. Okay, so balik tayo. Okay guys, magpatuloy po tayo. Pinag-question talaga ako ngayon kasi medyo mainit na dito, alas 10 na ng umaga. So ang ilagay po natin dito, kumuha lang tayo ng isang balde na tubig. Ito po, or 16 liters of water or 4 na galon na tubig. So ilagay dito sa balde. Ito po ay siguro mga 4 gallons po ito, 16 liters of water. Ang ilagay po natin dito, dahil second application na po tayo, kasi yung unang application kasi 75 grams po. So ngayon second application is 150 grams na po yung ilagay natin dito. Bali isang lata na po yun yung gagamitin natin dito. Okay, so ito po yung lata, wala pang laman. Lagyan natin. Ito na po yung urea 4600 ito. Ito na po yung second application natin na ilagay natin sa tanim natin ng ampalaya. So pangalawa pala ito. So ang gagawin ko dito, every week ko po kayo i-update, para kasi every week din ako maglagay ng fertilizer para malaman nyo po yung talagang resulta, kung ano talaga, para masusubaybayan nyo po yung paglaki na aking ampalaya. Okay, so patuloy po tayo dito. Ilagay na po natin to dito sa tubig. Ihalo po natin. Medyo tunawin lang natin ng konti, pero okay lang naman to. Madali lang naman to matunaw. Parang asin lang to, hindi katulad ng complete, matigas, matagal matunaw. Okay, so kumusta kayo guys? Kung ngayon palagi ko po kayong kinukumusta, kung ano man ang mga ginagawa nyo ngayon, kung saan man kayo ngayon, palagi po kayo talaga mag-ingat. Dahil sa panahon ngayon maraming mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Mahirap talaga, pero okay lang yung kahit maraming pagsubok na dumating sa buhay natin, dapat patuloy lang tayo, laban lang tayo. Huwag tayong susuko, huwag tayong sumurrender kung ano man yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Pagsubok lamang yan. Lahat ng mga problema ay dumadaan lang sa buhay natin, di ba? Totoo naman yun. Yung buhay ng tao, katulad ng katulad ng panahon. Yung panahon natin, minsan umuulan, umiiyak, di ba? Yung panahon kapag umulan, umiiyak, di ba? Kapag umitim yung panahon natin, maitim yung langit, maitim po. Pag maitim, parang malungkot, di ba? Malungkot yun yung panahon. Tapos pag umaaraw yung panahon, masigla, di ba? Masigla sila. Masilang yung araw. Ganon din sa tao. Minsan yung panahon bumagyo, minsan bumaha. Kahit lumindol, may sunog, ano pang mangyari, di ba? Lumilipas lang yan. Katulad din sa atin, sa buhay natin. So kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin, kahit anong problema, parang panahon lang yan. Lumilipas lang yan at dumadaan lang sa atin yan. Okay? So dito di ba, sa amin dito sa Region 8, yung dumating yung bagyong Landa, di ba? So malaking pagsubok yung sa amin dito. Pero nalampasan namin hanggang ngayon, patuloy pa rin kami. Alam niyo po yung Yolanda, no? Yung naalala ko tuloy, yung Yolanda, yung 2013 yun, di ba? October 2013, nagtanim pa ako ng ampalaya. First week ng October 13, first week na October 2013, nagtanim pa ako ng ampalaya. Kasi nagtanim ako para preparasyon ko yun para sa December, February, March. Sana medyo mahal yung ano doon, mahal yung bilihan, medyo mahal yung kilo sa market.
So hindi ako pinalad kasi alam niyo po, pagdating ng November 8, isang month na yon. So may mga bunga na yon na katulad nito kalaki. Mga bunga, may mga bunga na yon. So kaya lang alam mo po, ang laki kong gastos noon, ang laki kong gastos talaga. Malaking gastos kasi ginastusan ko doon. Siguro yung gasto ko mga more or less 15 to 20,000 yung gastos ko. Kaya lang hindi ako hindi ako naging swerte doon sa una akong magtatanim kasi hindi ako pinalad kasi alam nyo, dumating po yung malakas na bagyo. Pagdating ng yung malakas na bagyo yung Landa, November 8, so yung tanim ko, ulitin ko lang, yung ampalaya is may bunga na po siya. Katulad ng ito natin, ito yung kamay natin, daliri natin kalaki. Pag November 8, dumating yung malakas na bagyo yung Landa or Typhoon Haiyan, ubos lahat yung pananim ko. Walang natira sa pananim ko. Yung umuwi ako, kasi duty ako doon Tacloban, duty ako, yung umuwi ako dito sa amin, pakita ko, pati yung trellis niya, yung bahay niya, hindi ko nakita, halos hindi ko nakita talaga. So sabi ko sa sarili ko, okay lang yun, mga pagsubok lamang yan na dumaan sa buhay natin. Hindi naman ako nahinayang kasi lahat naman apektado ng time na yun, di ba? So yun lang. So yun lang masabi ko sa inyo, kahit anong pagsubok natin sa buhay natin, dapat wag po tayong susoko. Okay, harapin po natin, mas maganda harapin natin yung mga pagsubok sa buhay natin. Huwag natin talikuran kasi pag talikuran natin, mas lalong lumala yung problema natin. Okay, so patuloy po tayo sa paglagay ng fertilizer dito. Okay, so ito po ay natapos na po nahalo. Tapos ko na ito nahalo, tunaw na lahat. So maglalagay na tayo dito ng fertilizer dito sa tanim natin ang palaya. Okay, so ito na po yung apply natin. So bagong lahat, huwag niyo po kalimutan na bago tayo maglagay ng fertilizer dito, bungkalin muna natin yung lupa. Bungkalin muna natin or galawin lang muna natin yung lupa muna. Kasi para pag maglagay tayo ng fertilizer, talagang kumakapit yung fertilizer, hindi siya mahulog. Kasi kung hindi natin galawin or hindi natin parang habukan or bungkalin, so ang kinalabas nun dito, yung fertilizer na water solution na ilagay natin dito na may halo na urea o 4600 ay mawash out lang po kung hindi natin itong galawin. Okay, so ito na po siya. Bawat isang puno isang lata lang ilagay natin. Ito lang, isang lata lang. Tapos pag maglagay po tayo dito, dahan-dahan lang po tayo ha. So ang importante dito talaga, ang pinaka-importante, huwag niyo po ito kalimutan. Huwag niyo po tamaan yung katawan. Huwag niyo po tamaan yung katawan ng ampalaya or yung dahon ng ampalaya. Huwag niyo po tamaan. Huwag niyo po tamaan yung ampalaya, yung dahon niya, yung katawan niya. Huwag niyo po tamaan kasi mamatay yan. So pag malagay tayo ng fertilizer, ito yung importante, dito lang po sa tabi niya. Dito po, dyan po yung ilagay natin. May distansya po natin, dyan lang natin ilagay. Huwag natin ibuhos dito sa puno na matamaan yung puno niya, kasi mamatay talaga yan. Tapos dito sa kabila, yun lang yung paglagay natin ng fertilizer. Yun lang kasimple yung paglagay natin ng fertilizer. Yun lang. Yun ang importante. Pag maglagay tayo, dahan-dahan tayo. Huwag natin ito buhusan. Huwag natin tamaan yung puno niya, yung katawan niya. Huwag natin tamaan yung ito. So yung katawan niya dito sila, huwag nyo tamaan. Kasi unti-unti yung mamamatay. Masunog talaga yung dahon niya. Kasi yung urea po, itong uri ng fertilizer, ito po ay mainit sa katawan ng tanim natin. Okay? Punta naman tayo sa pangalawang puno. Ito po yung pangalawang puno. Huwag niyo kalimutan bago natin maglagay
bungkalin muna natin ito ha. Kasi kung hindi natin bungkalin yung tubig, ito yung sulting na po, ito lang sa tabi. Huwag malapit dito para kumapit talaga yung abono na ilagay natin. Para mas maganda po yung abono o yung tubo ng time natin para hindi masayang. Okay? Ito na po yung paglagay natin. Kailangan dandahan lang tayo dito ha. Importante to. Pag parang ito, ganun lang yung ganun yun lang. Tapos dito, distansya lang. Kahit mga dito lang sa puno, basta wag tamaan yung katawan, okay na. Dito lang kahit mga 2 inches, dito lang. Pwede paikot yung paglagay natin. Pwede maglagay dito, maglagay dito. Basta importante, sa bawat puno, isa lang lata, ito ang ilagay natin. Okay? So, yun po. Ito po yung pangatlo. Pangatlo po ito. Madali lang to kasi kaya nilagyan ko na to. Ginalaw na po namin yung lupa yung kaya na. Lahat dito ginalaw namin yung lupa. So madali lang yung paglagay natin fertilizer dito. Okay? Ito lang guys ha, yung paglagay natin. Dahan-dahan lang po tayo Ito dahan-dahan lang po tayo dito Dahan-dahan lang po tayo. Okay? Ito pa Dahan-dahan lang tayo dito Kahit malaki na po siya, huwag pa rin natin tamaan yung puno niya or yung katawan ng ampalaya natin, okay? Pwede siya dito lang, dito, yan lang tapos kabila naman, yun lang. Tip, yung paglagay natin dito ng fertilizer, remember po step by step lang po yung paglagay natin, weekly application. So, bali 7 beses po tayo dito maglagay ng fertilizer. Mula sa first application, first week hanggang bali 7 weeks po tayo dito maglagay ng fertilizer hanggang sa pag-harvest niya. Yun lang po yung ipakita ko sa inyo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo napagod ako kasi mainit. Pagpawisan talaga ako. Hindi ko na po ito isasahin sa paglagay ng fertilizer na para pakita sa inyo. Ang importante po, pinakita ko na po sa inyo kung paano po ako maglagay ng fertilizer sa tanim kong ampalaya. Okay? So, yun lang guys, yung pinakita ko sa inyo ngayon. Ako po ay naglagay ng fertilizer sa tanim kong ampalaya. Ito po ay second application ko. Okay? So sa second application, yung sukat po, yung paglagay natin ng fertilizer doon sa tanim natin na ampalaya. Ito po ay 150 grams. Yung first week, 75 grams. Second week, 150 grams. Ngayon, second week, pangalawang lagay ko ngayon, is isang lata na po ng sardinas. Ito, isang lata na po ilagay natin. So 16 liters of water. Yun na po yung pinakita ko sa inyo. Okay? So sundan nyo lang po yung pinakita ko sa inyo. Pag makalimutan nyo po, panoorin nyo ulit yung video para maalala nyo rin. Okay? Para malaman nyo rin. So ulit-ulitin yung panood yung mga video ko kung nakalimutan nyo. Okay? So yun lang guys yung pinakita ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lahat ng mga kilala ko, ulitin ko lang, ingat po kayo palagi. So yun lang po ang i-share ko sa inyo ngayon kung paano ako maglagay ng fertilizer, okay, sa tanim kong ampalaya. Okay, so thank you po sa inyong lahat.
sa lahat ng mga nanood ng video ko ito, sa video ito. So maraming salamat niyo. Shout out sa inyong lahat, sa lahat ng manood ng mga video ko. So God bless us all. Wag niyo rin kalimutan na mag-like and share, and please subscribe na rin sa my YouTube channel, okay? And please hit the notification bell para always po kayo updated sa bago kong mga video, okay? So share na lang po, tsaka like, at tsaka comment po kayo sa comment box section kung ano po ang masabi nyo tungkol sa video ko, okay? So bago po kayo mag-comment, bago po kayo mag-like, mag-subscribe, mag-share sa aking video, panoorin nyo muna yung video ko ng buo. Huwag nyo po nyo talaga putulin para malaman nyo po kung ano talaga ang totoong istorya o kung ano talaga ang content sa video ko, okay? Yun lang guys. Thank you for watching and bye bye po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. God bless us all.